Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Kasi puro bola lang yun, di ba? Eme-eme ng mga hopeless sa romantic. Pero nung gabing yun, habang nakatayo ako sa banyo ng universidad. Oo, banyo. Napamura ako sa salamin. Putang ina, bulong ko. Hindi dahil sa pangit ako, pero dahil sa refleksyon. May isang lalaki na nakatayo sa pintuan. Nakapulang hoodie, basa ang buhok, at nakatingin sa akin na parang ako ang huling tao sa mundo. May problema? Tanong ko. Trying hard maging suplado. Ngumiti siya. May hukay sa pisngi. Wala. Tinitingnan ko lang kung totoo ka. Anong ibig mong sabihin? Kasi, sabi niya, sabay hakbang papalapit. Hindi pumapasok sa banyo ang mga taong katulad mo. Anong klaseng tao? Hindi siya sumagot. Hinawakan lang niya ang kamay ko. Malamig ang palad niya. Pero yung titig, napakainit. At alam ko na, wala na akong ligtas. Ako, si Kael. 22 taong gulang. Estudyante ng arkitektura sa isang universidad sa Cebu. Ordinaryo ang buhay ko. Gising, klase, drawing, tulog. Paulit-ulit, walang drama. Akala ko, 3 beses akong wala sa araw na iyon. Una, wala akong dalang payong. Kahit umuulan ng malakas ng umagang iyon. Pangalawa, wala akong load kaya hindi ko nakuha ang mensahe ng kagroup ko na kansilado ang klase namin sa hapon. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, wala akong planong pumunta sa CR ng ika-4 na palapag pagkatapos ng klase. Pero napilitan ako dahil ang CR sa baba ay sira, ang flush at puno ang mga cubicle. 2:45 ng hapon, tahimik ang hallway. Karamihan ng estudyante ay umuwi na o nasa library. Ang tanging maririnig ko ay ang sarili kong yabag sa tiles at ang malayong ugong ng electric fan mula sa isang silid-aralan. Hindi ko alam na sa loob ng pintong iyon na may nakasulat na lalaki. Nakupas na ang pintura. Naghihintay ang isang sandaling magbabago ng lahat. Pagbukas ko ng pinto, tinamaan ako ng katahimikan. Amoy bleach at lumang bakal. Ang tanging ingay ay ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa bandang dulo. Pumasok ako. Naglakad papunta sa sink para maghilamos ng muka. Puyat kasi ako kakagawa ng plates kagabi. At doon ko siya nakita sa salamin. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Nakasandal sa dingding. May hawak na sigarilyo na hindi pa sinisindi. Matipuno, medyo matangkad. Nakasuot ng simpleng puting t-shirt na medyo basa sa balikat dahil sa ulan kanina. Bago pa siya lumingon, alam ko nang iba siya. Tapos lumingon siya. Ang mga mata niya, hindi ko malilimutan kung paano siya tumingin sa akin sa salamin.
Hindi yung tipong tumingin lang. Yung tipong nakikita ka. Parang may oras siya. Parang wala siyang planong umalis. Uy, sabi niya. Yun lang. Pero ang tono, parang magkaibigan na kami noon pa. Uy, sagot ko. Ang boses ko, parang hindi akin. Ngumiti siya. May dimples. Bagong muka. First time kita makita dito sa floor na to. Architecture ako, sabi ko. Kayo? Miguel, engineering. Lumapit siya ng kaunti. Yung tipong panliligaw. Yung tipong natural lang. Pati ba naman sa CR, may dala kang lapis? Tiningnan ko ang kamay ko. May hawak pala akong Mongol number 2. Napatawa ko. Ugali na. Baka biglang may maisip na drawing. Tumawa siya. Gago? Dito? Sa CR? Hindi ko alam, sabi ko. Unti-unting gumaan ang pakiramdam. Minsan, ang pinakamagandang idea nanggagaling sa pinakapangit na lugar. Tumigil siya. Tiningnan ako ng matagal. Hindi awkward. Parang sinusukat kung totoo ako. Tapos sabi niya, gusto kita ah. Hindi ka plastic. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Basta sumagot ako. E di dapat lang. Ang pangit ng plastic. At pareho kaming tumawa. Sa loob ng CR na iyon. Sa harap ng sirang gripo na patuloy sa pagtulo. Hindi agad kami nagkahiwalay. Lumabas kaming sabay. Naglakad sa hallway na paakyat ng bubong. Hindi ko alam kung bakit. Basta sumunod lang ako. Parang may magnet. Sa bubong, umuulan pa rin ng bahagya. Tumabi siya sa akin. Sa ilalim ng maliit na bubong na kanal. Pauwi ka na? Tanong niya. Oo. Sakay ka ng jeep? Oo. Tumango siya. Sabay tayo. At doon nagsimula ang lahat. Hindi sa grand gesture. Hindi sa formal na ligawan. Sa isang jeep na siksikan. Magkatabi kami. Halos magkadikit ang hita. Sa init ng balat niyang hindi ko sinasadyang nadadampi. Sa tanong niyang, Kael, anong pinakamahirap na nangyari sa'yo ngayong araw? Walang nagtanong sa akin ng ganun. Noon, sumagot ako. Yung gumising ako. Hindi siya natawa. Tiningnan niya lang ako. Gets ko, sabi niya. At nang gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang boses niya, ang dimples niya, ang paraan ng pananalita niyang parang walang hinahabol. Kinabukasan, bumalik ako sa CR ng ika-4 na palapag. Hindi ko alam kung darating siya. Wala namang kasunduan. Pero, nandoon siya. Nakasandal ulit sa dingding. May hawak na kape. Alam kong babalik ka, sabi niya. Bakit? Kasi babalik ako. Lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero lumapit ako. Huminto kami sa harap ng sirang gripo. Tulo,
tulog. Miguel, sabi ko. Ano bang ginagawa natin? Tumingin siya sa akin. Yung tipong tumitingin sa mata. Hindi umiiwas. Hindi ko alam, sabi niya. Pero ayokong tumigil. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay niya. Dahan-dahang dumampi sa kamay ko. Hindi humawak, dumampi lang. Parang nagtatanong ng pahintulot. Hindi ako umalis. Makalipas ang 2 linggo, madaling araw na, nasa bahay ni Miguel kami. Isang maliit na apartment malapit sa universidad. Umuulan sa labas. Malakas. Pumunta ako doon dahil may dala raw siyang sobrang pagkain. Di sige, libre. Pero alam ko namang hindi lang pagkain ang dahilan. Nakaupo kami sa lumang sofa. Nanonood ng hindi ko alam kung anong pelikula. Ang totoo, wala akong naiintindihan sa screen. Ang tanging naririnig ko ay ang paghinga ko at ang paghinga niya. Kael, bulong niya. Tumingin ako sa kanya. Ang layo ng mukha niya. Mga ilang pulgada lang. Oo. Halos pabulong ko ring sagot. Pwede ba kitang hawakan? Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay. Hinawakan ang pisngi ko. Mainit ang palad niya. Magaspang mula sa pagod daw niyang tuwing umaga para sa training. Pero yung haplos, napakaingat. Parang hinahawakan ang isang bagay na bihira. Ang tagal kitang gusto, sabi niya. Kahit nung unang araw pa lang sa CR. Ako rin, sabi ko. Hindi ko na kailangang mag-isip. Totoo. Dahan-dahan niya akong hinalikan. Hindi yung tipong bastusan. Yung tipong nagtatanong, okay lang ba? Sa bawat galaw ng labi, isinara ko ang mata ko. Naramdaman ko ang kamay niya sa likod ng leeg ko. Hinihila ako papalapit. Unti-unti, hindi ko na alam kung nasaan ang hangganan ng katawan ko. Naramdaman ko ang dibdib ko sa dibdib niya. Ang init, ang tibok ng puso naming parehong mabilis. Inihatid niya ako sa kwarto niya. Maliit lang. May amoy ng lumang libro at ng kanya. Yung amoy ng sabon na hindi ko alam ang tatak. Pero gusto kong singhutin habang buhay. Hinubad niya ang t-shirt ko. Hindi nagmamadali. Yung tipong gusto niyang makita bawat parte. At ako, hinayaan ko siya. Huwag kang matakot, bulong niya sa tenga ko. Ikaw din, sagot ko. At nang gabing iyon, sa ilalim ng tunog ng ulan at ng kanyang mga halik, na bumambiyahe mula sa labi ko, pababa sa leeg, dibdib, tiyan. Nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko aakalaing mararamdaman ko pa. Hindi lang sarap. Pag-uwi, yung pakiramdam na sa wakas
May nakakita sa'yo ng buo at hindi tumalikod. Hindi ko na ilalarawan ang lahat. Pero sasabihin ko lang, bawat galaw niya ay may tanong, okay pa ba? Gusto mo pa ba? At bawat sagot ko ay oo. Isang hapon, mga isang buwan pagkatapos, wala na kaming pakialam kung may makakita o wala. Pumasok kami sa CR ng ika-4 na palapag. Walang tao, tulad ng lagi. Isinara ni Miguel ang pinto. Nilock. Loko ka, sabi ko. Tumatawa. Anong ginagawa mo? Lumapit siya. May ngiti sa labi. Yung ngiting alam kong may balak. Miss na kita, sabi niya. Isang buong araw tayong hindi nagkita. Ang drama mo naman. Hindi ko na natapos. Hinalikan niya ako. Itinulak niya ako sa pader. Malamig ang tiles sa likod ko. Pero mainit ang katawan niya sa harap ko. Ang ingay ng gripo. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. Sira eh. Tulo ng tulo. Parang ikaw, sabi niya. Tulo ng tulo kapag ako ang kumakausap sa'yo. Gago, tawa ko. Pero totoo naman, bawat hawak niya sa baywang ko, bawat pisil, bawat pagkagat niya sa ibabang labi ko, para akong natutunaw. Ibinaba niya ang zipper ko. Dahan-dahan. Yung tipong pinahaba ang sandali. Tumingin siya sa mata ko. Nagtatanong kung payag ako. Tumango ako. Hinawakan niya ako. At sa loob ng maliit na espasyong iyon, sa ilalim ng ilaw na pundido na, halos walang liwanag, sa tunog ng sirang gripo na tila nagmamadaling magkwento, ginawa namin ang bagay na hindi namin kayang gawin sa labas ng mundong iyon. Hindi na ako mahihiyang magsabi. May mga sandaling sumisigaw ako ng mahina. Kinakagat ang braso ko para walang makarinig. At siya, binubulungan ako ng mga salitang hindi ko malilimutan. Ang ganda mo, Kael. Para sa akin ka lang. Huwag kang lalayo. At nang matapos kami, magkayakap kaming nakatayo sa harap ng sirang gripo. Hinihingal. Hinawakan ko ang mukha niya. Pinunasan ko ang pawis niya sa noo. Sigurado ka ba sa akin? Tanong ko. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa kahit ano. Sagot niya. Lumipas ang mga buwan. Hindi kami maingay. Hindi namin ipinagsisigawan sa mundo kung ano kami. Hindi sa nahihiya kami. Ayaw lang namin ng opinyon ng ibang tao. Ang dami kasing magsasabing mali. Ang daming magtuturo. Ang daming manghuhusga na hindi naman perpekto ang sariling buhay. May mga araw na mahirap. Yung mga araw na tatawagan ako ng nanay ko at tatanungin, may girlfriend ka na ba? At ako, tatawa na lang. Wala pa, ma. Habang katabi ko si Miguel, nakikinig
hindi nagsasalita. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Hindi dahil sa kanya. Dahil sa bigat ng pagtatago. Pero isang gabi, habang nakahiga kami sa kama niya, walang ginagawa, kundi nakatingin sa kisame. Hinawakan niya ang kamay ko. "Kael," sabi niya. Balang araw, hindi na tayo magtatago." Tumingin ako sa kanya. "Pangako," sabi niya. Hindi na natuloy ang pangakong iyon. Hindi dahil naghiwalay kami. Nagtapos si Miguel ng engineering. Nagtapos ako ng arkitektura. Kailangan niyang umuwi sa probinsya nila para alagaan ang kanyang may sakit na ama. Kailangan kong magtrabaho dito sa Maynila para suportahan ang pamilya ko. Hindi kami nagkatuluyan, pero hindi rin kami nagkawasakan. Ngayon, magkaibigan pa rin kami. Nagchat-chat minsan, nagtatawagan kapag may okasyon. Bumibisita siya dito kapag pumupunta siya ng Maynila. At kapag nagkikita kami, may mga sandaling tahimik lang kaming nakaupo. Magkatabi, walang halik, walang hawakan. Pero ramdam mo pa rin ang lahat. "Okay ka lang ba?" tanong niya minsan. Kape kami sa isang mall. "Oo," sagot ko. At totoo. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang magkaroon ng masayang wakas para maging totoo. Minsan, ang pag-ibig ay nangyayari sa isang sirang CR, sa isang lumang sofa, sa isang jeep na siksikan. Minsan, ang pag-ibig ay tumatagal lamang ng ilang buwan, pero ang epekto, habang buhay. Hindi ko na ikinakahiya kung sino ako. Hindi ko na ikinakahiya si Miguel. At kung may isang bagay man na natutunan ko mula sa kanya, ito iyon. Ang maging totoo sa sarili mo ay hindi kasalanan. Ang pinakamasakit na kulungan ay yung kulungang ikaw mismo ang nagtayo. Kaya kung ikaw ngayon ay nagtatago pa rin sa CR, sa dilim ng iyong kwarto, sa likod ng mga ngiting pilit, hayaan mo ako. Lumabas ka. Kahit unti-unti, hindi ka nag-iisa. At kung swertihin ka, baka makakita ka rin ng sarili mong Miguel sa isang lugar na hindi mo inaasahan, sa isang hallway na walang espesyal, sa harap ng isang sirang gripo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagbasa sa aking mahabang kwento at karanasan sa kapwa ko lalaki. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Kael. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di
ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo, basta't nandito lang ako sa tabi mo. Aminin sa'yo, ang daming beses na munti kang sumuko, ngunit nakayanan ko, pagkat walang hanggan ang pag-ibig niya. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin tayo na may kapal. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa